Tayong lahat ay tumayo sa pagbibigay galang sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, dadalhin ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Fred Ignacio. God bless you po, Lord Brother Louie. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po yung manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilan ang pagpalaan ng Ama Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan na aming pinakamamalapan sa Panginoon. Nagpupuri at papasalamat ko ngayon, Diyos, sa pagkakataon pinagkalama sa bawat isa amin na iyong pumapakinggan ng salita. Ang aming dalangin ng Diyos na magsilbi itong pagkain ng aming kaluluwa. At yung balingkod, bigyan mo ko ng katalinuhan, Panginoon, kalaman, upang may suwalat ang iyong banal na salita. Narayan po namin Diyos sa buksan post kasi pa na ngayon po mga webcast viewers. Sumisar pagkakataon makapaglingkod sa iyo. At sa iyo makapangyari ang pangalan, bigyan mo ang sinasaway, ang gawa ng kaaway. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Puri natin dakilang Diyos. Ang ating pong pagsayang ngayong hapon na ito ay pamagatan nating tunay na kayamanan. Buksan natin, minamahal ko, basahin natin yung unang bersikulo dito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 19. Ang bersikulo ay 12 hanggang 23. Praise God. Dito po sa Mateo 19, talatay 16 hanggang 22, ganito po ang pagkasulat. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, anong mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na wala hanggan? At sinabi niya sa kanya, Bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mo pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. 18, at sinabi sa kanya, Alin-alin? At sinabi ni Jesus, Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya na iyong sarili. 20, at sinabi sa kanyang binata, ang lahat ng bagay na ito ay ginanap ko na. Ano pa ang kulang sa akin? At sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang inyong tinatangkilik at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka at sumunod sa akin. 22. Datapat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw, sapagkat siya isang maraming pag-aari. Amen. Puri natin dakilang Diyos. God bless you po, beloved Brother Renato. Tunay na kayamanan. Isang taong lumapit sa ating Panginoon sa Kristo at nagtanong kung paano siya pumunta ng langit. Ang sabi ng Panginoon, sundin lahat yung mga utos. Nagawa niya, sabi ng binata. Ang sabi ng Panginoon Jesus, ipagbili mo lahat ng iyong kayamanan, pamigay mo sa mga dukha, at sumunod ka sa akin. Ano nangyari mo namin, mahal? Tumalikod yung lalaki. Hindi niya maiiwanan ang kanyang kayamanan sapagkat marami siyang kayamanan, minamahal. Sa atin, ano ba ang tunay nating kayamanan, minamahal kong mga kapatid? Sasabihin ko sa inyo, minamahal, una yung kaligtasan ng ating kaluluwa. First and foremost, yung po minamahal. Ngunit sa ating kapanahunan ngayon, minamahal ko, nagbago ang isipan ng mga tao, minamahal ko. Napamahal na sa kanila yung mag-aaral maghawak ng cellphone habang may gawain. Napapansin ko, nakikita ko yan. Ano inuuna mo? Sinong kausap mo? Ang Panginoon ba o yung kausap mo sa cellphone? Yung po minamahal, kaya nagbago ang isipan ng tao, minamahal ko mga kapatid, sapagkat ang sasabi, matagal pa naman bumalik ang mala Panginoon. Nang dahil sa iyo, kaya hindi pa bumabalik ang mala Panginoon, gusto ng ating Diyos na magbago ka. Alisin mo sa isipan mo yung, pag nasa gawain kay, i-concentrate mo isipan mo sa ating mala Panginoon. Ngunit ang dayagan ng kaaway, minamahal, nung araw pa, alam ko na yan, minamahal ko, gagamit ang kaaway
na mga paraan upang mawala ang iyong isipan sa ating mga Panginoon. At number one, cellphone ngayon, minamahal. Pinahawak mo ngayon. Yun ang mahal mo ngayon. Yun ang pinag-ipunan mo ngayon. Nakalimutan mo na may Diyos na nakatingin sa'yo. 24 hours a day, every minute of your life, alam ng ating mga Panginoon yung ginagawa. Katulad ng mayaman, minamahal, marami siyang possession, marami siyang kayamanan, minamahal. Tumalikod sa ating dakilang Diyos sapagkat hindi niya kayang iwanan ang kanyang kayamanan, minamahal. Ang sabi sa Biblia, ituon mo ang iyong isipan sa mga bagay na nasa langit, hindi dito sa lupa. Basta natin, Colossus Kapitulo 3, ang versikulo 2, talon sa 5. Dito po sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, ang bersikulo po ay 2 at 5. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pagkiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman na siya ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Puri ng ating dakilang Diyos. God bless po. Ituon natin ang ating mga isipan, ang ating buhay, doon para sa itaas. Ang sabi, mortify your body. Kung ano yung ginagawa mo nung araw, huwag mo nang gawin. Matakot ka. Sapagkat anytime bumalik ang ating dakilang Diyos, iwan ka. The reason why wala pang rapture, minamahal, nang dahil sa atin. Hinihintay ng ating dakilang Diyos na tayong lahat ay magsipagbago ng lubusan. Sapagkat nais ang ating dakilang Diyos, minamahal ko, na walang maiwan, minamahal. Na naginip nga nung tayo nasa misinihan pa, nagbukas ang sinihan, minamahal. May naiwan, minamahal. Anong dahilan? Minamahal ka, kapatid. Sasabihin ko na sa inyo, minamahal ko, yung sinasabing kinabukasan ko. Paano yung aking kinabukasan? Dinala ka ng Diyos sa gawain kahit na ikay mahirap, yayaman ka. Bakit? Yun ang sabi ng ating dakilang Diyos. Pag ikay naging matapat, kahit na ang pinagtatapat mo ay 10 piso lang, payayamanin ka na ating dakilang Diyos. Magtataka yung kapitbahay mo na dahil ikay nagtutulak ng kariton, ngayon nagtutulak ka ng Mercedes-Benz. Walang gasolina. Mortify your body. Ilayo natin ating mga kaisipan, minamahal ko sa mga bagay na masyadong mo. Bayaan yung mayaman, minamahal ko. Yung sa amin, yung mga presidente, yung Pangulo, isa lang namin kinakain namin. Hilaw na saging. Ano yung pagmamalaki nila? Hindi naman sila kumakain ng bigas. Ako kumakain na paminsan-minsan. Pero saging ang kinakain. Yun ang kinakain ko, minamahal. Hapunan, almusal, tanghalian. Umakita po natin, minamahal, may pinagbago ba? Wala. Sila walang langit. Ngunit, ang anak ng Diyos, siguradong may langit. Ang sabi, minamahal, ipagkakaloob ng Diyos ang ating mga kailangan. Yun po isipin po natin, minamahal. Kung tayo dito sa lupa, ay mapagbigay tayo sa gawain ng ating dakilang Diyos, isang tsak na bagay, darating ang araw. Darating ang araw, hindi maglilikat, babumalik ang ating dakilang Diyos, mararanasan mo yung sinasabi sa Biblia. Ay balik ko nga, minamahal ko, yung hinahatid ako, hindi pa yun ang akin, hindi pa humilig sa mala Panginoon. Gawa yun ng ipon ng aking beloved wife. Pero humingi na ako sa mala Panginoon, kung yung binibigay sa mga kapatiran, ibigay mo rin sa akin. Hindi ako nangangailangan ng 15 pinto na apartment. Masakit sa ulo ko yun, minamahal ko. Yung may masasakyan lang, minamahal. Yung may masasakyan lang, papunta sa gawain. May pera lang sa bulsa. Nung araw, ang laman ng pitaka ko, minamahal ko, yung takip ng, yung sajin, minamahal ko, yung may panaga si San Miguel. Yun. Kalahati sa pamilya, kalahati sa akin. At sabi nga, ipagkakaloob ng Diyos ang ating mga kailangan. Dito sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4,
versikulo 6 at 19, praise God. Dito po sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, ang talatay 6 at 19. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. 19. At pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo, ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. Amen. Huli na natin dakilan ng Diyos, nagsinungaling ba ang mga Panginoon? Hindi po minamahal. Ni kailanman ang Diyos ay tapat sa kanya sinabi, minamahal na kapatid. Bakit ka naghihirap? Kasalanan mo. Hindi ka nagtatapat. Hindi ka nagbibigay. Inuuna mo ang sarili mo. Samantalang may Diyos na nagmamahal sa iyo na inuna ka. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para ipakita sa iyo pagmamahal, minamahal. Ngunit anong ginawa ng tao, minamahal ko mga kapatid? Iniwanan ang paglilingkod. Tinignan kasi yung sarili, baka sakali. Tanda po natin, minamahal. For 37 years, ako naglilingkod sa atin, dakilang Diyos. Ni kailanman, hindi ako iniwanan ng ating mga Panginoon. Lagi may pera ang bulsa ko, minamahal. Nung araw, minamahal ko yun, sabi ko nga sa inyo, tatak ng San Miguel, yung akin nasa pitaka, minamahal. Ngunit ngayon, minamahal, galugadin yung minamahal ko yung bag ko. Pinabababa ko lang yan. Minsan, may karga pa yan, minamahal ko, 40,000. Hindi ko kailangan ng pera, minamahal. Ang kailangan ko ay kaligtasan na pinagkaloob sa akin ng ating dakilang Diyos at binabantayan ko yun, minamahal. Binabantayan ko yung kaligtasan, minamahal sapagkat napakahalaga. Napakahalaga sapagkat kung maiwan ka, wala ka ng pag-asa, minamahal. Tama nga sabi sa Biblia, dito sa aklat na Revelation, Apocalypse, may maiwan, minamahal. Ngunit yun yung magpapatuloy, minamahal ko. Meron silang gagampanan sa tungkulin. Ngunit sa atin, di ba't napakaganda na kasama ka ng imal sa buhay? Na iyong kaibigan, naglalakad kayo sa gintong kalsada, tunay na kayamanan, minamahal. Sapagkat may mga tao, minamahal ko, dito sa lupa, nung araw, pagkasasakay ka, minamahal, babasain ka pa ng kapitbahay mong may coaching maganda. Samantala ngayon, minamahal ko, mismong kapatid mo magsasabi, saan ka sasakay, Brad? Wala nga eh. Sumakay ka na sa akin. Yung makita po natin, minamahal, yung pagmamahal ng Kristiyano, hindi dahil ayaw niya maiwan, kundi tunay. Yung kanyang damdamin, iparinig malaman ng mga tao, minamahal ko. Na siya nagmamahal sa kanyang mga kapatid, minamahal. Ang sabi nga sa Biblia, for the love of money is the root of our evil. Makita po natin yan, minamahal. Yung pag-ibig sa salapi. Tanungin mo, magtatanong nga, hindi nga linggo lang yun. Sabi ko, bakit ba pinapasok yung anak mo sa pulis? Hindi, kaya pulis ka, hindi wawalan pera yan eh. Doon tumandaan ng konti. Sabi ko, bakit ka nasa kongreso yung apo mo? Hindi, kaya hindi wawalan ka na pera yung mga yan. Isipin po natin yan. Ganon sila, minamahal. Pera, pinag-uusapan, minamahal ko. Ngunit sa atin, minamahal ko, bakit tayo narito? Narito tayo upang makinig ng mga patotoo, minamahal ng ating mga kapatiran.